Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, walang makalalapit sa akin malibang dalhin siya ng amang nagsugo sa akin. At ang lalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw. Nasusulat sa aklat ng mga propeta, at silang lahat ay tuturuan ng Diyos. Ang bawat nakikinig sa Ama at natututo ay lalapit sa akin. Hindi ito nangangahulugang may nakakita na sa Ama. Yaong nagmula sa Diyos, ang tanging nakakita sa Ama. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Kumain ng mana ang inyong mga ninuno nang sila'y nasa ilang, gayunmay namatay sila. Ngunit ang sinumang kumain ng pagkain bumaba mula sa langit ay hindi mamamatay. Ako ang pagkain nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain nito, at ang pagkain ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking naman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ang pinaka-sentro ng ating pong pananampalataya o ng ating pong mga gawain, no? Kasi ang ating pananampalataya, pag sinabing Katoliko, ay tayo ay sumasampalataya sa Ama, Anak, at Espiritu Santo. Iisang Diyos, no, na may tatlong persona. At ang pinaka-sentro naman ng ating gawain, no, ng lahat ng kung anuman ng debosyon o panata, ay nauuwi dapat, no, sa pinaka-sentro din ay ang Eucharistia, ang banal na misa. Kaya nga pinapaalala sa atin yung kahalagahan ng ating pong pagsisimba, yung ating pagdalo sa misa. Siyempre, no, kung Katoliko ka, magsimba ka. Kung hindi ka naman Katoliko, baliwala sa iyo ito. Pero kung alam mo sa sarili mo, ikaw ay bininyagan bilang Katoliko, dito mo lang din matatagpuan yung pinakahanap-hanap natin. Walang iba kundi si Kristo. Yung alam po, no, gaya ng nakaranasan nitong eunuko sa ating unang pagbasa, sabi niya, paano ko mauunawaan kung wala namang magtuturo? Kaya nga ito yung misyon na ibinigay kay Felipe. No, inutusan siya ng Panginoon na kausapin itong eunuko ito at ipaliwanag itong kanyang binabasa, at ang tinutukoy nito walang iba kundi si Kristo. At nung tinanong siya, sumasampalataya ka ba? Naniniwala ka ba kay Kristo? Nung naniniwala siya, saka sa bininyagan, at doon talaga sabihin na natin, nasabi niya na okay na siya. No? Lahat ng pagsasaliksik niya, lahat ng ginagawa niya, nagkaroon ng, kumbaga, satisfaction, nagkaroon ng pagkakontento sa buhay, kasi alam niya na si Kristo ang pupuno sa kanyang buhay. At ito rin, no, paulit-ulit na sinasabi ni Kristo sa ating Ebanghelyo na siya ang pagkain na bibigay buhay. Hindi yung, siyempre, no, tao lang tayo, alam ko, kailangan nyo ng bigas, kailangan natin kumain araw-araw, kailangan nyo magtrabaho para may pambili tayo mga kailangan natin, hindi inaalis yun. Pero yung makita mo na kahit anong gawin mong kayod, dito sa paligid natin, talagang maraming manual labor, kahit anong gawin mong pagkakayod o pagkatrabaho, kung hindi mo naman makikita si Jesus, mapapagod ka na. At kahit anong yaman na ng isang tao, kapag hindi mo pa rin nakikita si Jesus, kulang na kulang talaga yan. Kaya di ba, mapapansin nyo, no?
Kung kumpara, pag kukumpara mo yung katayuan mo sa buhay, higit na mayroon na siya, pero hindi pa rin niya nakikita at nasasabing masaya na siya, kontento na siya, kasi laging may kulang. At ulitin ko mo, hanggat hindi natin nakikita ang kahalagahan ng misa, hanggat hindi natin tinatanggap yung pagkain ibinibigay sa misa, ay mananatili tayong uhaw, gutom, kulang sa pansin, kulang sa atensyon, kulang sa lahat ng bagay. Hanggat wala at hindi natin tinatanggap itong pagkain na gustong ibigay ni Jesus sa ating lahat. Magtatrabaho kayo ulit, pwede ngayon, pahinga, bukas, trayod na naman, pero kung sakasakali na sumaatin na rin, ibinigay na rin sa atin yung grasya na makita natin ng maliwanag na si Jesus yung tinatanggap natin, tiyak magkakaroon ng malaking pagbabago sa ating pagtingin sa buhay. Kung sa estado natin, mahirap tayo, pero sa pananaw mo, hindi ka na mahirap. Kung sa estado mo, mayaman ka na, at sa tingin mo, nakita mo na si Kristo, wala pa pala yung yaman ng mayaman ka. Kasi wala pa si Kristo sa buhay mo. Nawa, sa sinasabi ni Kristo na siya ang pagkain na magbibigay ng buhay, ito ang kanyang iniaalok sa atin. Amen? Magsalita.